Magandang araw po sa inyong lahat. Para sa mga interesado sa tunay na pungsoy, sana po ay magustuhan ninyo itong ating video at mapanood nyo naman hanggang sa huli. Kasi po ang mga videos kong ito ay ginagawa ko talaga para sa mga taong yung talagang gustong mag-impose ng tunay na pungsoy sa buhay nila. Ako po si Shengjing Kai, ang inyong legit na pungsoy consultant dito sa YouTube channel. At marami na po tayong mga videos na pwede nyong pagkatutunan na makukuha ninyo ng mga kaalaman tungkol sa pungsoy sa pang-araw-araw nating buhay. Dahil yun ang ating purpose, sa pang-araw-araw nating buhay ay talagang nagmamatter ang fungsoy. So, yung iba sa atin, dahil hindi natin alam ang tungkol sa fungsoy, ay parang akala natin it's a normal day, na it's a normal na nagkaroon tayo ng pangit na pagkakataon or swerte tayo sa time na yan. Pero dahil hindi nga tayo aware sa fungsoy, so yun ay nagiging normal sa atin. Pero kung tayo ay aware sa fungsoy at kayo ay bumibili ng aking book every year, alam nyo na bago pa man dumating ang mga pangit at magagandang pangyayari sa buhay nyo, ay ito'y nagpapahiwatig na dahil nakasulat na ito sa inyong book at pwede nyong maiwasan, pwede kayong maging aware at pwede rin kayong maging pabaya, So, yun ang ating, marami kayong matututunan dito sa ating channel at sana magustuhan ninyo because talagang ang channel ko po ay para sa inyo. Ang aking pagbablog na ito ay para sa inyo. Ganun pa man, nagkakaroon ako ng maraming kaibigan sa inyo at marami din po akong natututunan sa inyo. So, sa ating mga bago dyan, very, very welcome po sa inyong lahat. Maraming salamat sa pagbibigay ng pagkakataon sa akin na mapanood ninyo, na bibigyan nyo ako ng pagkakataon na mapanood at mabigyan ninyo ng inyong mga mahalagang oras. So, ngayong araw na to, ang topic po natin ay tungkol sa mga tao, dahil Ghost Month po, syempre, marami na po akong nasabi, marami na akong nabanggit, lalo na kung bumibili kayo ng aking book yearly. Yung book set yearly ko po, meron din po siyang about sa Ghost Month natin, kasi yung buong book set po natin ay may kompletong kaalaman sa yung buong taon, sa animal sign mo sa buong taon na yan. So, sana kapag kayo ay, anong tawag dito? Kagaya po ng mga ganitong books ko, every year po yan. So, ngayon, kung mga interesado kayo, paki-PM nyo lang po ako dito sa Jane Nishitani. Jane Nishitani po. Ayan po, nababasa nyo po ba yan? Kasi, yan, sa ibang video po natin, maliwanag yan So, doon nyo po ako i-PM kung may mga inquiries kayo about the books at saka mga items natin. Lalo ngayon na may may Ghost Month. So, talagang maipapayo ko rin sa inyo na maganda po sana kung meron kayong swoosh the negative away ngayong, especially Ghost Month po, para layuan tayo ng mga negative energies. So, ito ngayon ang ating topic, for the day. Kung ang birthday nyo ay July, August, September, there is a possibility na nang ipinanganak kayo, ay sakop kayo ng Ghost Month, Ito ay ang pang-7 buwan, ang pang-7, pang-8, at pang-9 na buwan ng taon. Ang mga taong, lalo na ang August, walang ligtas itong August. Talagang ang August is talagang dadaanan kahit mapaaga o mapahuli ang Ghost Month, ang petsa ng Ghost Month, ang August ay talagang madadaanan at madadaanan. So, I am sure ang lahat ng August born sa inyo, bigyan natin ng importansya ang mga August born ngayon, dahil sa Ghost Month nga. So, yun talaga, yung possible, not possible, but 100% sure na kayo ay ipinanganak during Ghost Month, So, ngayon, ang natin, ang tungkol natin dito, mga taong ito ay napakalaki ng posibilidad na yumaman. Dahil masisipag po itong mga to at mahilig talaga sila. Ang mga taong ipinanganak ng August, mainit po, pag July kayo, August and September, mainit po kayo sa paningin ng mga tao. Kahit po hindi ninyo intensyon na magpainggit or magpabida, mainit po kayo sa paningin ng tao dahil po yan yung mga tao, ang mga buwan na hindi nga
yung kumbaga malapit na ang Ghost Month at kasalukuyang Ghost Month at saka festival ng Ghost Month. So yung ganun, meron na po kayong connection doon. Medyo may bigat na, may negative na po doon. Doon pa lang malalaman ninyo, no? So maraming opportunity, no? Especially the August born. Maraming opportunity na dumadating sa kanila. Ganun din naman yung mga willpower ninyo. Magiging masyado rin kayong hot-blooded, no? Dahil nga sa yung inyong palibot ay mga hindi po ako August born, pero ito po ay sinasabi ko sa inyo na ngayon, no? Maraming opportunity na dapat para sa mga August born. Tapos sila po ay masisipag na mga tao dahil in a good way na sila po ay opportunist. Alam po nila kung saan ang magandang opportunity at alam po nila ang mga tao na dapat nilang kasama dahil gusto po nila ng mga tao na makakatulong din sa kanilang pag-unlad at yung namimili po sila ng mga kasamahan na hindi po nagiging pabigat sa kanila kundi nakakatulong po sa pag-grow nila, no? So ngayon, kahit na hindi kayo mga yung minsan unintentionally, kasi meron po kasi talaga, ang mga August born, meron po talaga silang ugali na medyo showy, meron silang, kasi they love and enjoy life so much, no? Itong mga pinanganak na maiinit ang taon, alam nyo yung season, yung maiinit sila, no? So, sa Pilipinas nga lang kasi, sa tropical countries, natural umuulan. Pero kung mapapansin nyo, kahit umuulan, mainit po talaga. So, yun ang kasi hindi naman 4 season ng Pilipinas, pero summer po kasi yan sa ibang bansa. Ganon din naman, kahit nasabihin natin na tag-ulan sa atin, hindi naman araw-araw bagyo, pero bumabaha nga lang po, yun din So, ang ating ang ating point doon is, ang mga attitude ng mga taong ipinanganak sa ganitong buwan, sa August month, ay medyo showy at chubby sila. Chubby, hindi chubby ha. So, itong mga taong to, nag-i-enjoy sila masyado sa buhay. Gusto nila yung enjoyment sa buhay. Masyado outgoing sila ng mga tao. Hindi sila yung mga tipong ano bang tawag dito? Yung sa loob lang ng bahay ang gusto, ang mga introvert kasi, maraming mga introvert. Pero, ang po kasi, ang August is outgoing sila, tapos talagang gusto nilang makisalamuha sa mga tao, gusto nilang maghanap ng opportunities. So, napakalaki po ng pagkakataon ng mga August born na maging mayaman at asensado. Ngayon, sa atin, na kung ang mga kasamahan mo ay makakatulong sa iyo, why not? Hindi po natin yun Hindi po natin ipagkakait yun. Bakit ka nga naman hahanap ng kaibigan na magiging pabigat, di ba? Siyempre po, ang gusto natin ay yung nakakasama natin sa enjoyment sa buhay at puro positive at hindi negative. So, kung kayo ay August born, mas mabuti po siguro talaga na ina-advise ko po na meron kayong protection, no? Kapag po kayo ay July, August, September, ina-advise ko po talaga na sana ay meron kayong daladalang amulets protection ninyo every ghost month po, no? Kasi yun po yung para hindi kayo natatarget kumbaga dahil yun yung ninyo yung inyong mga kapanganakan. So, alam niyo po kasi ang ghost month, hindi po ito kagaya ng New Year. Kasi ang New Year, very opposite siya sa New Year. Dahil ang New Year po ay lahat ng mga changes, mga rules, system, directions, elements, lahat po ito ay paghahanda sa pagbabago. Pagbabago po at pag-asa ng bagong buhay na mas maasensadong buhay. Opposite po natin dito, itong ghost month, kasi ang ghost month naman po ay pinaghahandaan natin, ginagawan natin ng ritual, no? Mga exclusively sa pag-iingat po. Hindi para sa pag-asenso ng buhay. Ito po all about being careful, cautious, at pag-iingat talaga sa lahat ng natin, no? Sa lahat ng mga
ano ng ating buhay, ang tawag dito, ang ating parte ng ating buhay para sa pag-iingat sa mga meron, kung anong meron tayo at ano yung hindi, para hindi mawala sa ating buhay, no? So, kabaliktaran siya talaga ng New Year, na dapat ang lahat ay palitan, lahat, etc., etc. So, dito mag-focus tayo dito sa Ghost Month, para po sa pag-iingat talaga. So, marami na po akong nasabi sa inyo na tungkol sa, sa book ko na tungkol sa Ghost Month, pero sasabihin ko lang din po sa inyo na meron talagang kasi marami pong mga kaluluwa na biktima ng mga violence, or yung merong mga kaluluwa na, ito po kasi ang natin dito ay ang pag-iingat sa mga kaluluwang vengeful, yung mga hindi naging masaya sa buhay nila, hindi yung bang puno sila ng galit, or biktima sila ng violence, or biktima sila ng biglaang pagkawala. So, ito po ay hindi lamang mga masasamang espiritu. Ito po ay pag-alaala din sa ating mga mahal sa buhay na namayapa, na nagbibigay sa kanila ng chance para tayo ay makita. Meron daw po kasing parada ito, ang Ghost Month. Meron pong parada ang mga ito na makikita nila tayo, magkakaroon sila ng chance na makita ang mga mahal nila sa buhay. So, kahit saan man silang lupalop, kumbaga, kahit taga saan man sila sa mundo, may mga pagkakataon, binibigyan sila ng pagkakataon na makita yung kanilang mga mahal sa buhay, na kumbaga namimiss din nila, or yung mga hindi to all about sa nakakatakot, no? Pero much more dito kasi they're talking about hell kapag itong itong Ghost Month, no? Kasi open nga daw ang hell. So, we cannot say na ang lahat ng mga mahals natin sa buhay, of course, no? Because this is regarding ito sa Ghost Month, no? Tayong mga Katoliko, tayong mga Kristiyano ay meron ding paniniwala ng pagbisita sa atin ng ating mga mahal sa buhay during November naman tayo, yung tinatawag nating undas. But then, ito, dahil tayo ay Chinese descent, no? At napakatagal na rin kasi ng talaga na ito, no? Ng itong pagse-celebrate ng Ghost Month, napakatagal na rin po nito. Mahigit 2,000 taon na rin po itong ginagawa. Baka nga, mas matagal pa, no? So, sa atin po, wala namang mawawala. Sa atin kapag ito'y ating sinusunod. So, ang iba sa atin, nag-overdoing lang talaga, pero pinapayuhan ko rin po kayo na wag po masyado namang mag-overdo ng mga ganito, because alam nyo po, tayo din, nag-o-offer tayo talaga sa ating mga mahal sa buhay, sa ating mga naunang nag-pass away na mga mahal sa buhay na mahalaga sa atin talaga. At ganun din, mahirap tayong makalagpas sa mga grief, pero lahat po tayo ay capable mag-grief, no? Lahat po tayo ay may karapatan. We have the right to grieve. Pero may hangganan po kasi ang lahat ng yan. Nagtaas na talaga ako ng paano. Nangangalay na kasi. So, ito ngayon, meron akong isang, may isa akong na maitakel na talagang medyo din kasi, dahil kaya nga sinasabi ko sa inyo na ang mga tao, lalo na may mga talagang kagaya na nga lang ng mga Nephilim, yung pinababa ang mga anghel sa langit para tayo ay bisitahin, pero dahil sa kagandahan ng mga tao, maraming mga anghel ay na-in-love sa mga tao. Kaya nga po nagalit ang Diyos dito, no? At nagkaroon ng mga Nephilim. Kaya nagkaroon po ng Nephilim ay dahil sa pagsasanib ng anak ng mga anghel at ng tao. So, yan ay isa sa mga talagang nakasulat din kahit sa Biblia, po. Ngayon, itong ating yung sasabihin ko sa inyo ay, wag naman sana kayong masyadong matakot, pero mas mabuti na rin po ang maging maingat tayo, Kasi marami tayong mga kaluluwang ligaw na minsan ay
nagkakagusto sa mga tao. So, ito, no, kapag ghost month, talagang kaya nga sinasabi ko, if possible, sana meron kayong mga dalang pangontra ninyo, any pangontra na alam ninyo, na pinaniniwalaan ninyo, of course, prayers natin from the Supreme Being, and then yung ating mga amulets, at yung, sabi ko nga sa inyo, yung ating pag-aano ng negative energy, pag-aalis ng negative energy, itong ating swoosh, ano po. Pero ito po kasi, no, yung mga kaluluwang ligaw, lalo na po yung mga tao na, na mas pinili, kumbaga is, mas nakipag-bolts in. Alam niyo po yun, yung mga kasing idadan ko dyan, yung Voltes 5, nakipag-bolts in sa mga kampo ng kadiliman, ano, yung hindi talaga sila pumunta into the light, no, at nagstay sila sa mundo natin na ayaw nilang ano, no, so nagjo-join force sila dun sa mga pinapalabas ngayong ghost month. So ito ngayon ang problema kapag kapag kayo ay nagustuhan, kaya nga tayo merong sinasabi lagi na huwag gala ng gala pag ghost month. Kasi yan yung karamihan sa ibang bansa talaga na may mga summer months, ano, yung ganito, yung init talaga sobra. Ang tendency pupunta sa mga river, maliligo, pupunta sa mga dagat, sa beach, no, mag-aano lahat, kahit sa atin, bumabagyo, it's still ghost month po. Hindi po dahil umuulan sa atin, hindi siya ghost month. Ghost month pa rin po siya. So, yun po ang pag-iingat natin, ano, yung namamasyal tayo, kaya nga mas okay na rin siguro yung pagbaha, no? Pero alam nyo, minsan yung pagbaha, syempre nabubulabog din ang mga hindi mabuting espiritu, no? So, yun din ang pag-iingat sa atin. At yun nga ang sabi ko, sana iwasan ninyo na magkaroon ng yung mga sinampay ninyo ay maabutan ng pagdilim ng gabi. Ganon din po ang mga batang naglalaro sa labas. Huwag po nating hayaan na gabihin ang mga bata sa labas, yung abutin ng dilim. Mas mabuti po na nasa loob na sila ng bahay bago pa man dumilim, at huwag nyo na pong payagang lumabas muna. Kasi alam naman po natin ang pagiging delikado ng ghost month. Ayan po, yun, yung mga possession, yung mga, kaya nga po din, ako din, medyo alam nyo, yung sa husband ko rin kasi yung work niya, syempre, ano, nasa tunnels, nasa ano, alam nyo naman, dun talaga, minsan naiisip ko rin yung asawa ko, may sanib eh. So, yung mga gano'n na yung mga trabaho ng mga asawa natin. Kasi, my husband is an engineer, ano. So, yung sa kanila, yung mga sa tunnels, yung mga railways, alam nyo naman minsan, yung mga yan, yung mga dinadaanan na yan, talagang maraming namatay din dyan. Especially po dito sa Hiroshima, after the bombing, no? Atomic bombing. Marami po talaga dito sa Hiroshima na mga, mumutaro. Talagang, mumutaro na lang ang tawag sa mga mumu. Kasi nga po, talagang biktima po sila ng mga violence yung hindi nila inaasahan dahil umaga po eh. Kumbaga, paggising mo, bigla na lang may ganun, 'di ba? Talagang pero yan naman po ay pagkakamali po ng mga Hapon din during war, Lahat naman tayo ay kumbaga, meron talagang collateral of war, no? Yung mga nagiging damage dahil sa war. Hanggang ngayon po yan, napakarami po talaga dito sa kahit saang bansa siguro, dahil sa inabot natin nung panahon ng giyera, ang tao naman noon, kahit saan na lang, namamaya pa, di ba? Sa cruelness ng giyera. So, yun nga po, yung mga violence ang pagkawala nila. Ito po yung mga klase gusto nilang nang dadamay. Doon sa kanilang paghihirap, sa pagdudusa ng kalooban nila, gumaganti po sila. Ito po yung mga vengeful spirit. So, ito po yung dapat nating pag-ingatan. Kaya, yung awareness natin ay, kaya nga po, yung kailangan talaga aware po tayo sa lahat ng bagay. Kasi, kung hindi natin alam to, ano ba yan? Ano ba yung ghost month na yan, di ba? Pakialam ko ba dyan yung mga ganon? May mga tao kasi na medyo yung ganon ang kanilang mga pag-iisip. So, sa atin po, dahil nakaugalian na ever since, kahit panahon pa nila ng mother ko, ng mga
talagang naano na po natin yan eh. Kaya lang sometimes no, nung mga napapansin ko lang, yung mga taga-province, mga provinces natin, hindi po sila masyadong aware sa pungsoy. Siguro po dahil hindi sila inabot ng mga Chinese na doon sa kanilang area or ano no. So, pero ngayon tingin ko lahat aware na talaga sa Ghostman kasi everyone is asking ano ba talaga yung Ghostman. So, yun nga po yung sinasabi ko sa inyo ngayon. Kung sino ang mas madaling maka-attract ng espiritu, no? Ito ang gusto kong i-ano sa inyo, o mga lamang lupa or mga ano kasi yan talaga yung panahon nila na pwede silang mag-ano no, mang-istorbo ng mga tao, ng mga maligayang namumuhay na tao, no? Yan, yung mga masayang namumuhay na tao ay nabubulabog ng mga masasamang espiritu dahil yung mga napakadali po kasi ng possession sa mga ganitong pagkakataon nga, kaya sinasabi ko sa inyo, maging talagang ano po tayo, maging aware tayo sa anything na dapat na pwede natin pag-ingatan. Kagaya ng mga napanood na video ko na sa inyo nitong mga nakaraan, marami na po akong video about hungry ghost. So, kung pwede nyo pong i-review yung mga yon para makapag-ingat po kayo ng maayos talaga, no? So, ito po yung mga tips ko sa inyo tungkol dun sa mga taong malakas maka-attract. Of course, number 1 po yung maganda kayo, no? No, yung maganda kayo. Pero, it doesn't mean, hindi po namimili. Kasi, regardless po, kaya lang meron po kasing ganda na lahat po ng tao ay maganda. But then, there is the attraction. Meron po kasi talagang may dating. Alam niyo po yung tinatawag na may dating. Wala pong taong pangit. Meron pong pangit ang ugali. Pero, wala pong taong pangit ang pagmumuka. Who are we to judge kung sino? Sino po bang dapat mamili kung sino ang maganda at sino ang pangit? Pero ang ugali po ng tao, yun po talaga, merong pangit ang ugali ng tao at merong magandang ugali ang tao. So, ngayon po, regardless of your attraction, meron po kasi tayong aura minsan, no? Yung aura na talagang mabilis makita ng mga kaluluwa. So, yung aura na yun, ano, yun yung, isa pa yun, ano, yung aura natin ang number 1. Ang number 2 po ay tahimik. Tahimik na klaseng tao, malalaki yan o mababae. Meron po talagang pinapanganak na alam nyo yung dadaan lang siya doon sa mga nagkukwentuhan, biglang tatahimik. Kasi yun po yung taong may dating. Yun yung malakas ang attraction sa kanya. So, ngayon, ito nga yung ano niya, yung kasunod po niyan, yung mga tahimik. Yung hindi masyadong masalita. Yan po yung ano no, yung laging nakasmile lang, yung mga kaya ano mag-ingay kayo lagi, maging madaldal kayo para hindi tayo masyadong paglalapitan ng mga yan ano kasi ano hindi nila gusto yung masyadong maingay no. Kahit nga yung mga asawa nating buhay, ayaw nila yung maingay. Ayaw ganun asawa ko sa akin kasi maingay ako eh. So, yun po yung ano natin ano. Number 3 po, yung may depression. Alam nyo po yun, may mga depression. Yung laging parang feeling down. Puro yin ang energy. Puro yin ang yung kanyang nasa sa loob, yung kanyang nasa sa isip. Yun, yin energy lang. Parang puro kadiliman, puro kalungkutan. Kaya i-avoid po natin as much as possible. Meron naman po tayong mga gamot para dyan sa mga nadidepress, ano? Pinapayo ko po sa inyo, although hindi ako doktor, pero very known po ito na ang vitamin D3, the sunshine vitamin, will bring you gladness, no? Mababawasan ang inyong mga depressions, ang inyong mga pagiging malulungkutin. Ngayon, yung mga walang masyadong kaibigan, ito ang pang-apat ba? Pang-5 na ba tayo? Yung mga walang masyadong kaibigan po, ano? Kasi, yung mga ganon, attractive din po yan sa mga kaluluwang ligaw. Dahil gusto nila, ay, magiging kaibigan ako nito kasi wala tong kaibigan. Napapaglaruan po kayo. Ngayon, sino po ba ang maniniwala sa inyo kapag may sinabihan kayo ng ganon? Wala. Kasi wala kayong masyadong kaibigan, wala kayong pagkukwentuhan. So, yung ganon, ay, yun ang mga isa pa sa mga pinipili nila. Tapos, yung iba naman ay yung mas pinipili nga pong mag-isa intentionally, yung pinipili na mag-isa intentionally, yan po,
yun yung mga masasabi ko sa inyo na dapat maging mas maingat, mas okay po kung kayo ay may mga anong tawag dito? Protection amulet, mga medallions, mga talagang yung nararapat, no? Mga prayers, kasi alam nyo, sabi nga sa atin, kung kunyari meron tayong mga figurine, no? Yung mga religious relic natin, pero hindi naman natin nadadasalan, hindi natin nalilinis, ito po ay posibleng may mga negative energies na rin po. Dahil ito po ay gawa lamang ng tao. Nagpapa-activate po dito ang always, yung prayers always doon sa ating mga religious relic, kung ano man ang religion na pinapaniwalaan ninyo. Ano po? Tapos, mas maigi rin po na maglagay kayo ng mga ganito sa inyong pintuan o yung talagang mga pangontra po na huwag kayong pasukin sa inyong bahay. Tapos, yun po ay yung nasabi ko po sa inyo, importanteng mag-incense po ng pagpasok ng Ghost Month, before Ghost Month, pagpasok ng Ghost Month, festival ng Ghost Month, kasi lahat po yan ay nakasulat sa ating book every year. Ano po? Para talaga pong dito sa ating book, siksik-liglig na po, kumbaga alam nyo na lahat, wala na kayong itatanong. Nandito na po lahat mula New Year hanggang magtapos ang taon. So, yun po, kaya ko po ginawa ito sa inyo. Tingnan nyo, napakanipis, pero siksik-liglig po ang laman nito. Nakaalaman para sa inyong buong taon ng inyong animal sign. Ano po? Kasi, hindi na kayo ano pala ngayon? Festival pala ngayon. Ay, ganito pala ngayon. Ngayong, nasa calendar po natin. Lahat yan nakasulat para aware kayo lahat kung ano ang nangyayari sa buwan, sa ano ba ang elements ngayong araw na to, sino ba ang lucky at malas ngayong araw na to. Yan po ay nakalagay lahat sa book ko. Kaya nga po, talaga namang ang ating maraming salamat sa ating tumatangkilik sa ating book every year, no? Maraming salamat po sa buong mundo. Maraming salamat po sa taga Holland, taga Finland, taga Wales natin diyan, taga Germany natin, si Sis Priscilla, sa ating mga taga Canada, no? Meron din tayong ang ating Finland diyan, si Miss Melissa. Tapos may bago tayong taga Canada, nadagdagan ang ating taga Canada. Maraming salamat sa pagtangkilik sa aking video, no? So, very welcome kayo lahat dito kung gusto nyo talaga ng real feng shui. Dahil ang real feng shui po ay talagang nasa libro po. Nasa libro ko po. Maiintindihan nyo po ang mga ito dahil kung hindi nyo po nababasa ang libro, hindi nyo po maiintindihan itong mga sinasabi ko sa inyo lahat. So, ayan po, yung ating mga dapat pag-ingatan ngayong Ghost Month. So, yan, sana ay may naturo ako sa inyo ngayong araw na ito at nagpapasalamat ako sa oras na ibinigay nyo sa akin dito sa ating video na pinagtiyagaan yung panoorin. Ano po? So, ngayon yung mga pag-ingatan natin, yung nabanggit ko na rin sa inyo, at please lang po talaga yung mga puno po, wag po talaga. The biggest po yan talaga ang pagpuputol ninyo ng mga puno dahil may naninirahan po sa mga puno. Alam nyo, okay lang po yung yung mga kahit sa loob ng pamamahay po natin ay meron yan. Wala po tayong magagawa kung ang mga ito ay mas nauna pang namuhay kesa sa ating mga nakatira. Dahil po yung mga bahay na binibili natin ay may mga lupa po yan, di ba? May mga mas nauna pa po na nakatira dyan kesa sa atin. So, tayo po ay nag-o-offer, nagbibigay po tayo sa kanila ng pasintabi, nagpapakita po tayo ng paggalang sa kanila para po hindi nila tayo perwisyuhin. Kasi nga yung parang sinabi ko rin sa inyo nung na kailangan talaga natin din na makisama sa kanila at ganun din sila nakikisama din sa atin. At kapag tayo po ay nagbibigay ng respeto sa mga espiritong ito, kapag tayo po ay gumagalang sa kanila at nagpapahalaga rin na tayo ay nagko-coexist dito sa ating mundo, no? So,
ito po ay nagbibigay sila, natutuwa sila sa atin at nagbibigay din sila sa atin ng mabuting balik, ano? Nagkakaroon ng magandang energy sa loob ng bahay natin. At pero meron po talaga kasing mga kaluluwa na kahit nagawin natin yan ay very vengeful po. Ito po yung dapat nating katakutan. Itong mga kaluluwang ito. Kaya ko po kayo pinapayuhan ng mga inyong mga protection laban dito. So, ayun po mga ka-Shenjing Kai, meron na naman akong naibahagi sa inyo ngayong araw na to. Sa susunod po, meron tayong magandang mai-share sa inyo. So, sa mga July born, July, August, September born, bumili po kayo ng inyong mga amulets, protection amulets, at saka ang swoosh if possible. Kasi kayo po yung mas prone dito dahil kayo po yung mas affected dahil ipinanganak po kayo under ghost month po, ano. So, yan po ang tanging maipapayo ko sa inyo kung may budget po, ano. So, kung wala naman, gawin natin yung ating mga pag-iingat, kagaya ng mga nauna kong naisabi sa inyo nung mga nakaraan na mag-alay po tayo ng insenso at para sa mga kaluluwang natin, kung wala po kayong pambili ng pagkain na iaalay sa kanila sa festival ng Ghost Month, mas okay po maglagay po kayo ng isang basong tubig kasi po nauuhaw po ang mga kaluluwa. Kahit sa tubig man lamang po ay mabigyan natin sila kung wala po talaga tayo or nakalimutan nating bumili ng mga pagkain. May tubig po tayo sa bahay natin, ano? Maraming salamat po sa inyong lahat at sana nagustuhan ninyo, and kung hindi pa kayo nakasubscribe, please like and subscribe po, ano? Huwag naman po sana nating katamaran para ganahan naman po kami mga content creator dahil alam nyo po ang dami-dami pong batas ngayon, ang dami-daming batas ng mga vloggers po ngayon. Hindi ko na nga po naiintindihan, minsan ang dami pinapadala ni YouTube sa akin pero wala akong naiintindihan, so sinasabi ko na lang kamwat may na lang, ano? So, mga ka-Shenjing Kai, hanggat nakakapag-vlog ako, please like and subscribe. Thank you so much. Love you. God bless us all.